Yo, what up sa inyo dyan? What's up guys? Tara pag-usapan natin to mga tol kung paano nagbigay po ng babala si Senator Ping Lacson kay Senate President Soto. Sabi po ay huwag pong babaliwalain ang kasalukuyan po ngayon na tinuturing na minority bloc ang mga Duterte bloc. No? Kasi siya po ngayon ang pumalit kay Chis Escudero kung saan ito po ay nalilink sa napakalalaking mga korupsyon po ngayon sa larangan po ng politika ngayon po sa ating bansa. Ngayon siya na po, ngayong si Soto na po ang Senate President, pinayuhan po siya na huwag baliwalain itong maliit, itong minority, magamat maliit sila ngayon ng minority, itong mga DDS na mga senador, wag babaliwalain, baka mamaya siya ang makudeta ngayon, no? Kaya yung pag-uusapan natin ngayon sa video na ito, kung ano mga opinion ninyo dyan, mga dapat nating malaman dito sa bagay po na to, sa video na to pag-uusapan natin. Umpisaan na natin to, pero kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. So tara na, let's go. So ayan nga mga tol, no? Sabi dito, napakahalaga po na maunawaan ni Soto. Ayon na rin sa mga pananalita, galing po sa pananalita ni Senator Ping Lacson, kung saan sabi ay pinag-iinit niya ito na huwag babaliwalain yung minority bloc, mga pro-Duterte na mga senador, pagkat baka mamaya sabi po, baka bukas o makalawa si Soto na ang makudeta. So, medyo mabigat po yun, no? Ibig sabihin, pinalitan niya kasi si Chis, si Chis na lalabas na link na sa korupsyon, tila pro Duterte rin, no? Marami sa mga kababayan natin hindi naiintindihan itong mga anti-impeachment na in-archive ang kaso po ni Sara Duterte, mga pro-Duterte na po, sabi, pabala lang ito sa kanya, kay Soto, magmamalitin, wag babaliwalain, mamaya siya na yung makudeta naman, o siya naman makudeta, sabihin kakaupo niya lang, mawala rin siya dyan sa pagiging Senate President. So sa sinasagawang press con, sinabi niyang maliit ang bawat agwat ng panig kay Soto na maging Senate President at sa hindi panig. So vice versa, magkabila yung pabor sa hindi pabor, especially dito sa minorities, ang mga Duterte bloc, manipis ang pagitan, no? Baka bukas sa makalawa raw siya ay makudeta, no? Ito po yung pabiro na sinabi ni Ping Lacson. Anyway, pakinggan po natin kung ano po itong mga sinabi natin. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. And ang attitude ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila. Ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko, no? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero so doon sa aminado naman siya
Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero sa dun sa naging complaint These are kahapon, light moments lang ito. pero dun sa naging complaint ng minority, dun sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, dun napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Sotto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin nating Solomonic, pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gastos sa gasolina pag may hearing, may escort pa. Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming facility rito eh. Okay guys. So narinig naman ninyo kung ano yung mga sinabi ni Sir Ping Lacson. Na malinaw na merong banta sa pagiging Senate President ni Sotto. At isa po sa mabigat na binanggit na dito, bagamat pabiro, pero mukhang may laman, na huwag gagawing majority floor leader si Senador Joel Villanueva. Hindi natin alam kung gaano credible yan. Dahil sino ba to, si Cayetano, si Peter Alan Cayetano, gusto itong maging majority floor leader, si Joel Villanueva. Nasa ring na lilink ngayon sa mga flood control, itong matinding korupsyon po sa ating gobyerno ngayon. So ano man dyan, ano man totoo din sa mga bagay na yan, kung iisipin po natin ang politika dito pa lang sa Senado, kung sisilipin natin, napakalala na ng politika, ibig sabihin hindi ito basta usapin ng paglilingkod sa bayan. Dapat questionin natin, sila ba ay mga bias na senador? Kasi kung ako tatanong, kapag ka may ganyan pro Duterte block, mahirap na yun bias na yun. Diba nga, sabi nga natin, ng pangangailangan ng ating mga mamamayan, mapanagot, maimbestigahan kung sino yung mga dawit dito po sa mga anomalya, flood control man yan, confidential funds, hindi dapat ina-archive, So matindi po yung pagka-archive na yan na ginawa po ng mga minority block ngayon na Duterte block, bagamat maraming hindi umaamin, hindi nagsasalita na sila ay pro Duterte, makikita naman natin yan sa mga nag-archive, makikilala po natin yung mga nag-yes, at ilan lang sila Sotto, President Sotto, sa mga nag-no. So ngayon, bago po tayo maghiwalay, anong masasabi mo dito na pinapaalalahanan ni Ping Lacson si Sotto na kasalukuyan ngayon ng Senate President, yung si Tito Sotto na magbantay kasi baka mamaya makudita siya, Ibig sabihin kung sinong lamang, paano kung napakalaking bilang pa pala ng Duterte block na ito, sila na po ang magpapatakbo ng Senado. Ganito po natin nakikita yan, Grabe po yung politika natin ngayon, Ang lalaki ng iniimbestigahan na korupsyon, pero tignan po ninyo, may biases. So alam naman natin kapag pro ka, pagka pro Duterte ka, pagka ikaw ay pro kung ganito, pro ganyan, solid, supportado mo yung kasi ganun na ngayon pag may corruption yung kanilang sinusuportahan, hindi sila papayag na ito ay madahado, kaya i-archive ang mga issue. Ganun po ba? Yun lang naman ang naiisip natin dyan. So bago tayo magpaalam, ikaw anong masasabi mo dito? Tama ba ito? Kung sakali na si Sotto
kasalukuyang SP ngayon, ikudeta. Tingin ninyo anong magiging reaksyon ng karamihang mga mamamayan ngayon, no? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.